Paano nabuo yung decision mo? Talagang nung nagbuo na yung decision mo, ano yung parang pumasok sa isip mo? Yung asawa ko, sabi niya, kinausap ko, nag-usap kami, nag-chat sa akin to, kailangan ko ng tulong, gano'n. Hindi ko, sige ka ako, hindi ka ako magdadalawang isip na tulungan ka. Pumayag ako, binigay ko sa akin, sabi ng asawa ko, hindi ka naman mawawalan. Nandiyan dyan, makakasama po naman yan. Mabubuhay ka ng matagal. Ibigay mo yung isang, lalo yung kapatid mo naman na nangangailangan ng tulong. Kaysa sa iba mo ibigay. Sabi sa akin ni Kuya Sider, no, nung dapat pupunta ako dito, sabi niya nasa kayo, Manila. Kasama ba siya nun? Oo. Tapos, ano yung gusto kong malaman? Ano yung paliwanag sa'yo ng doktor? Kasi para din may alam yung pagka nawala ng isang kidney, ano yung pwedeng mangyari or ano yung pinaliwanag sa'yo ng doktor? Normal lang. Normal, parang normal kaya lang, hindi na ganun yung katulad dati na galawan mo. Kaya lang, may limit na yung Magandang hapon po. Ay, ano niyo po si Kuya Sider? Ah, kayo po yung nanay. Magandang magandang hapon po. Kumusta po siya? Ano nga pong pangalan niya, Nay? Vicky po. Si Nanay Vicky. Opo. Yung mga pusa. Takot. Magandang hapon, Kuya. Galing ka pala sa check-up. Opo. Mababa po kasi ngayon yung hemoglobin. 77 po. Ibig sabihin kahapon yung mo. Opo. MWF. Dito tayo ngayon katekram sa San Ildefonso para makamusta yung makahingi tayo ng update doon sa Sa transplant po. Okay, so yun katekram, kakarating lang mo natin dito po kila Kuya Sider dito po sa San Ildefonso. Lapnit. San Ildefonso Lapnit para makahingi ng nung huling pag-uusap natin yung magandang balita yung sa kapatid mo, Kuya. Opo. Okay. Kung hirap ka magsalita, pwedeng si nanay yung na lang. Okay. Wala po siya ngayon. Gusto kong warisusa ng Nakausap. makausap nyo. At makita nyo. Sumama pong nagtrabaho sa... Naghanap buhay. Oo, naghanap buhay para pagka kumisan nga po yung pamasahe namin parit-parito sa kinahanap pa namin. Yun po. Kumisan, hindi ako nakakasama dahil siya lang. Yeah. Paano pa ako anak yun? Sabi ko, kulang yung pamasahe natin. Sabi ko, ikaw na lang. Kung minsan inaabot ng mahilo doon. Tinatawagan ako dito ng mga nurse, tsaka siya. Hindi, hahanap pa ako ng pamasahe para makarating lang doon. Nung po, kailan ba yun? May nagbigay po ng regalo sa akin Opo. Sabi ko, yung ibinigay na may isang cake po kasi na puro pera. Sabi ko, isi-share yung iba dito, isi-share ko yung iba kay Kuya Sider. Kaso nasa kayo noon, Kuya Sider? Manila? Opo. Anong nangyari doon? Yun yung kasi yung gusto kong malaman. Ano yung matching, yung ginawang cross-matching. Ang nangyari po kasi doon, yung mga paper, bago kami po mapunta, po namin doon. Dinadalan po muna namin sa social service. And then, mapupunta siya sa Hope. Yun nga po, nagka-problema yung PSA ng kapatid ko. Ang gagawa sa amin, yung PSA at saka yung birth certificate po yung kailangan namin idulog sa kanila. Tapos saka yung blood count. Hindi po namin nagawa. Dahilan nga po nagka-problema yung middle initial niya. Yeah.
Hindi po kami makabalik-balik. Tinatawagan nga po ako ng Viber para kinakamusta naman po yung mga requirements. Sabi ko naman po, inaayos naman po. Ibig sabihin wala pang nangyaring cross. Wala pa po. Sa huli po mangyayari, pagka dire-diretso na po yung World Cup namin. Bali, sa Hope pa po kami nagpupunta. So wala Yung pa doktor. palang nangyaring test, cross-matching na nangyari. Wala pa ho. Dahil Dahil napakaano po talaga ng proseso. maproseso ho doon. Maselan, dahil Opo. po dun sa sinasabi niyong wrong spelling. Oo, at saka dapat nakuhanan pa sila ng test blood eh. Mm. Di naman din po natuloy dahil nagkulang din po kami sa pinansyal. Ganun Hindi sila talaga nakakuha. Sa charity po talaga. Oo, Yun po ganun. ang dinala ni May bayad Dr. din pala. Yeah. Akala ko wala akong ibang babayaran doon na eh. Meron po pala. Ayun din po ang inaasahan namin eh. Meron po pala. Gaya po, magkano po yun? Para sayang hindi po... Magkano ba yung Bali po yung namin, yung per head namin. 2.6 Kakalaga yata? ng 2.6 po, isa ng Isa. blood count. Kailan ba kailangan gawin yun? Bukas? Pwede? Or... Bali po yung PSA po kasi pagka naayos na yun. Saka po. doon pala. Opo. Oo nga Ang kasi. pala Parang kasing maipasala po. kasi aayusin pa, attorney pa ho yung Sayang po kasi yung clearance. Sayang yung clearance doon kaya pinamamadali ko sa kanila. Oo kasi baka mas malate. Eh, hindi naman po ako makalakad-lakad sa malayo sa dahilan nga po na sinasabi ko sa kanila. Baka kayo naman muna at hindi ko na talaga kaya maglalakad sa malayo. Para asikasuhin yung mga requirements na ako dami. Ano ba? Nahirapan ka na minsan yung paglabas-labas? Hindi naman po. Yung Nagkakataon paglakad-lakad. lang. Medyo stress ng konti kasi. Lalo Huwag na- kang iisipin. Huwag ka Nai-stress. mag-i-stress. Yan po ang Dahil po- namin. Kung minsan di nakakatulong. O, gastos. Yun ang iniisip niya. Kung minsan yung gamot. Ayan na. Sabi ko parehas kako tayo anak. Ikaw kako wag mong iniintindi lahat. Sabi ko, magdasal na lang. Sabi ko, Basta may maniwala. awa ang Diyos, sabi ko sa kanya. Basta maniwala at manalig ka sa kanya. Oo, Tapos, makakaraos ka rin, sabi ko. Darating at darating yung mga taong Tutulong. bibigyan niya para sa'yo. Basta Oo. gagawin niyo lang din po yung makakaya niyong gawin. Mhm. Kaya, Kasi hindi naman parang lang na Oo. darating din yung kaya ho ako kahit na nahihirapan ding lumakad, kung minsan tumataas din po ang BP ko. Siya rin ho lagi naaalala ko, sinusundan ko ho sa Emmanuel siya. Yeah. Dahil hindi nga ho ako makakali. Ano man ang mangyari sa kanya doon. Ganyan talaga, kailangan mo lumaban, kuya. Saida. Kung nagpapaka-stress. Pero ngayon, kumusta yung pakaramdam mo, Kuya Saida? Naman po. Medyo gumagaling ko lang din po sa check-up ngayon. Anong sabi sa check-up mo? Iba yung kulay po niya ngayon. Madilaw. Iba nga, madilaw nga. Yung doon nga po na sa may bumaba yung dugo ko. Kaya Moblabin niya. Kaya madalas ako kong nakakatulog. atakihin yan Yeah. Lagi kong nai-emergency doon. Nung galing ko kayo dito, Lunes, Linggo, na ano ho siya noon, na emergency siya. po. gusto ko man pong magpasalin. Bawal naman po yung salinan pagka na-transfer. Bawal daw pong magsalin na. Kaya Pag nasa linan naman, lilinisin yung papawas po. Oo, Sabi papawas ko, yung dugo "Doktor, niya." Pwede mo na po kako tayong ibalik yung ipo ko dahil sa akin. napakamahal. Pataas ang dugo. 15,000 ang wax. Papalinis Yes, po yung dugo, ipapawas. Kaya sabi- Para hindi po magka-problema yung kidney na ipapasa sa akin. Mm-mm. Hindi ma-reject. Yung po ang mga solusyon, may binigay po sa akin na kanina, yung binigay na Betamax na papalitan nga po yung ipo para mabilis umano Kaya- yung dugo, tumaas. Napakamahal naman po. Hindi ko Kaya naman po sabi ko mabibili talaga. Sa dami ng gamot ko na
Sa ngayon, ano yung mga gamot mo ba ngayon, kuya? Napakadami po eh. Mm. Mga siguro 14 ano, Pieces, pieces iba-iba. na ano, napakamahal po kasi ng gamot. Kaya hindi ko nakakaya talaga. Yung po natin naiisip ko. Sa ano po natin? Ba't hindi po kayo makapag-ano na? Alin po? Kay mayor natin. Lumapit na po kami minsan doon eh. Kay Cholo. Nakahingi na rin po kami ng tulong sa gamot niya. Tsaka kay Gob, Daniel. Sa ano po, malasakit, Fernandez. unlimited do yung mga gamot doon. Pagka yung halimbawa na operahan siya, pwede yung lumapit Pagkano ko doon. na po yung mga quotation ng doktor ko. Pwedeng Maipapasa sa kanila. sa gamot, yun, libre daw ang gamot doon eh. Pagka na-operahan na yung... Yung mga medical abstract na ano po. Mm. Buti nga po, kahit paano may isang din na tumutulong sa akin na mga laboratory, pambili ng gamot. Sino, kuya? Sam? Si Vice Rocket po. Sabi ito. Oh, thank you po. Talaga pong napakabait at maunawain. Isang text ko lang po sa kanya tawag. At talagang pinapapasyal niya po ako sa bahay. Nawawala ng pambili ng gamot. Napakabait. Tatay niya, gusto, halos hindi na nakakatulog din sa gabi. Naawa na nga rin po ako sa tatay niya. Sabi nga niya, anak, magpakatibay ka. Sana ako habang nandiyan ka lumakas pa ako para nagagabayan nga siya, makita pa siyang Yung ganyang mga paraan, minsan minomold din tayo dyan. Pinapatatag tayo sa ganyang laban ng buhay mo. Kaya nga hindi rin natitigil ng pangungobra yung tatay niya. Pag nagpatama ako, anak, bibili ka ng maraming gamot. Kung minsan yung ipakakain sa kanya, siyempre umiinom ng gamot. Hindi mo malang kung saan mo kukuhanin. Hindi naman namin mapabayaan na hindi kakain, hindi uminom ng gamot. Kung minsan pumupunta dyan sa mga kapatid niya, sila ang meron. Doon, makikikain siya ron. Minsan hindi naman, ibibili na lang ng pagkain namin. Siyempre, uunahin yung gamot para makainom. Yun po ang iniintindi namin sa kanya. Kung minsan nga pag hindi nakakatulog doon sa kwarto nag-iisa sinisiri po siyang palagi. Baka kumamaya yung sa kalagayan niya, kung minsan nanghihina. Makakong ipahintulot ang Diyos na siya'y kuhanin agad. Kaya kami ng tatay niya, yung mga kapatid niya, kahit na lang paano, pagka mga kumita, binibigyan, kapatid, sabi, idagdag mo sa pamasahe mo. Hindi man kami makapagbigay ng malaki sa'yo. Sabi sa kanya, idagdag mo. Kaya ibili mo ng ulam. Yun ang sabi nila. Minsan yung mga pamangkin niya, may mga dalang ulam, binibigay mo sa kanya. Para lang matustusan yung buhay niya. Kaya sabi ng kapatid kanina, nanay papasok ako bukas. Sabi nung magdo-donate yung bunso namin. Ako sumahod, ibili mo ng ulam si Kuya Sider. Nasaan po ba siya ngayon, Nay? Nasa San Juan po, nagtatrap construction. Nasa construction. Ano po oras away niya? Alas 5 pa po yun. Mamaya pa po pala. Oo, mamaya pa ho. Minsan din hindi ako nakakatulog dahil kung minsan nanay wala na akong gamot. Sabi niya, paano ako gagawin natin anak? Sabi ko, tatay mo naman di magpatama. Wala naman kakong trabaho yung mga kapatid mo. May trabaho. Siyempre may mga pinag-aaral, may akong naggagatas. Yeah. So sabi ko pagka merong tumutulong sa kanya bili mo na lang kako ng mga gamot para kako hindi mo iniintindi yung
mga gamot mo. Mm. Sabi ko, Siguro ganito. Kasi gusto ni nanay makausap ko yung kapatid mo. Alas 5, balik po kami dito. 5 o 5:30. Punta ho muna kami ng ano. Yeah. Doon. Nanay, opo. mabilis lang naman po para yung gusto nyong makausap po yung ano, magbibigay ng ano. Maano natin. Magandang hapon. Kuya Sider. Ay, kala ko si Kuya Sider. Kundi ako nagkakamali, ikaw yung kapatid niya. Ayun po ang ano. Dito. Ang pangalan mo? Opo ka muna. Kala ko ikaw yung ano, ikaw yung magbibigay ng ano ba yan, Kuya? Bali pang ilan kang kapatid? Pang-5 po. Pang-5. Sa siyam ba? Sa bunso po. Anim Pa- po kami. Pang-5 ka sa 6. Tanungin lang kita, nag-isip ka rin ba na yung sa'yo ibibigay mo sa kanya? Opo. Mm. Nag-isip din ako na, ano, siyempre, naaawa ako sa kapatid ko. Mm. Hindi ko din kayang tignan yung kalagayan niya. Sa Mm. yung sitwasyon niya kasi hirap na hirap. Minsan, pagka ano ng gabi, sinusumpong siya, sinusugod siya sa ano. Napakahirap nung may yung inaano namin na ano na to. May kapatid na ganyang karamdaman. No? Hirap. Kumbaga, hindi ko siya matignan ng maayos kasi yan, hindi ko kaya. Mm. Ngayon, ano yung nararamdaman mo sa kapatid mo? Napaka masakit Mm. para sa akin kasi siyempre bilang kapatid ko, Mm. yung ayokong nakikita siyang nahihirapan, Mm. hindi ko kaya. Mm. Mensahe sa kapatid mo, Kuya. Pangalan mo pala, hindi ko natanong. Si Rustin po. Rusty, ilang taon ka na? 29 po, magte-30 po nitong April. Parang kilala ka ni Kuya Martin. Opo. Ba't kayo nagkakilala? Naggamit po kami sa, bali pamangkin niya ay kaibigan ko. Nag-meet po kami sa bahay nila mismo. Mm. Sa Panigi po. Yeah. Tapos marunong ka daw kumanta. Marunong din ako. Kung kakantahan mo yung kapatid mo, anong kanta? Yung kulang ako kung wala ka kay Eric Santos. Parang kinanta mo na yung Kuya Shider, ano? Hindi pa. O sige, pwedeng kantahan mo ang kapatid mo. Saglit lang po. Sige, ano mo muna. Sige po. Chorus na po. Kulang ako kung wala ka. Hindi ako mapubuo kung di kita kasama. Nasanay na ako na lagi kang nariyan. Di ko kayang mag-isa. Puso ay pagbigyan. Kulang ako kung wala ka. Magaling din, ano? Para singer yata talaga. Lahi yata kayo ng singer, Nay, no? Okay. Ano yung paraan mo naman para matulungan mo siya? Alam mo, ang dami palang gamot, gastusin. Opo. Bilang kapatid, paano mo, ano yung way mo naman para matulungan siya? Naiaano ko lang po kung sumasideline po kasi kami, mga nagtitinda po ng mga kung ano po yung pwede namin maging racket ng asawa ko. Pero ako po, nag-breed ako ng manok, benta. Ganun lang po yung mga panlaban po. Pangsabong. Opo. Baka nagsasabong ka na Hindi. din. Hindi ako Maraming Breed, nasira yung buhay dyan, yung sabong. Opo. Yun lang kasi yung isang madaling para sa akin na yung mabilis kong pagkakitaan. Kasi ang daming ang daming may bisyo, no? Opo. Ng sabong, no? Pero ako po, breed,
benta lang. Hindi ko yung sugal na pagbebentahan ko ng manok ko, yung isusugal ko. Minsan sa kapatid mo, kuya. Lagi mong lalaksan lang ng loob mo at yung sa taas ng kung ano yung kailangan na ano. At huwag kang masyadong nag-iisip o masyadong pinahihirapan yung isip mo, yung sarili mo kasi pag nagkakagano ka, nahihirapan ka. Tsaka laging tatandaan, mga kapatid mo, magulang mo, marami din kaibigan yung nagmamasa. Lalong-lalo ako nandito lang ako na mahal na mahal kita. Hindi ko kaya na mahal na mahal ko yung kapatid ko po na. Sobrang basta kung ano yung kakayahan ko maitulong para sa'yo, gagawin ko bilang ang kapatid mo. Yun lang po. Ang sakit kasi kuya. Makita mo yung kapatid mo. Opo. Minsan pag sinasabi ko nga sa ibang biga niya, minsan di maiiwasan na may magtanong. Na sabi ko, hindi ko na lang talaga siya tinitignan kasi nga nahihirapan din ako. Hindi ko kaya talaga na yung dating malakas siya tapos yung normal siya na ngayon nakikita kong hirap na hirap siya. Kumusta ba siya bilang kapatid? Okay naman po siya, kaya lang po pagka gabi din minsan akong umuwi, napapansin ko sa kanya, hindi siya napagkakatulog ng gabi. Hirap siyang Nung okay pa, nung wala pa siyang sakit. Paano kayo nun? Kumusta kayo nun bilang magkapatid? Masaya po. Ano po kami, okay po kami. Masaya, parang normal na yung sitwasyon na bilang sa isang pamilya na. Nung nalaman mo na yung bunso yung magbibigay ng kidney, anong naramdaman mo? Kumbaga, natuwa po ako, nagkaroon po ng pag-asa. Kasi po, yung kapatid ko na nagdadialysis na to ay maduduktungan po yung buhay niya. At saka kahit papano po yung bang nahihirapan kaming nakikita siya mawawala po kung sakali po talagang pag-donate po talaga ang aking kapatid. Masaya po ako nung nalaman ko pong nag-presenta yung at saka yung sa test, okay naman po. Kaya masaya po ako. Thank you, kuya. Okay. Okay lang, mapunta na tayo dun sa bayani ng bayaning kapatid. Ang pangalan po niya? Robert po. Robert? Opo. Kapangalan. Thank you, kuya. Gusto kong ang gusto ni mama makausap ko yung bunso. Kaya kahit gabi, inintay ko siya. Gandang gabi po. Si Kuya Robert, kapangalan mo yung isang anak-anakan namin doon, yung alaga namin. Kuya Robert, ilang taon ka, Kuya Robert? 28 po. 28. Okay. Okay, Kuya Robert, kumusta? Ayos naman po. Nagko-construction ka daw? Maraming sideline na pwedeng pasukan nun. Bukod sa pag-waiter. Nag-waiter ka din. Paglilinis ng aircon. Tapos, Contraction. may ka na din, pamilya ka na din. Wala pa. Pero may kinakasama, kaya lang wala pang anak. Okay. Ako thank you ako sa gusto mong ibigay yung isang mong kidney sa kapatid mo. Ano yung pakaramdam ng isang bunsong kapatid na yung isang kidney niya ibibigay sa kuya niya? Wala naman ho kasi kung ibang magtutulungan, kundi kami-kami lang. Sabi ko, ilang taon na siya nakikipaglaban. Mahirap sa una na ibigay ko yung isang kidney. Kasi matagal kong pinag-isipan bago ko napag-desisyon na yung i-donate sa kanya yung isang kidney. Sabi ko, wala na akong magawa. Ito naman ako. Kesa sa iba ko ako maibigay yung isang kidney, sa kapatid ko na lang ako. Kasi nga ako, hindi naman ako ibig, kapatid ko naman ako. Okay. Nag-decide ako, sabi ko, eto na ako. Sige ka ako yan. Ibig sabihin, yung sabi mong pinag-isipan, ilang yun? Gano'ng katagal? Mga 6 na buwan.
naggagamot na siya nun. Sabi ko, pabalik-balik ng San Miguel doon. Pinag-isipan ko na, sabi ko, nahihirapan na ako kapatid ko. Ako na nagkusa na i-donate yung kidney ko kesa humanap pa sa iba. Sorry kuya, sorry. Okay. Tapos, paano nabuo yung decision mo talagang, nung nagbuo na yung decision mo, ano yung parang pumasok sa isip mo? Yung asawa ko, sabi niya, kinausap ko, nag-usap kami. Nag-chat sa akin to, kailangan ko ng tulong, gano'n. Kasi hindi ka ako magdadalawang isip na tulungan ka. Pumayag ako. Binigay ko sa akin. Sabi ng asawa ko, hindi ka naman mawawalan. Nandiyan dyan, makakasama pa naman yan. Mabubuhay ka ng matagal. Ibigay mo yung isang lalo yung kapatid mo naman na nangangailangan ng tulong. Kesa sa iba mo ibigay. Sabi sa akin ni Kuya Sider, no, nung dapat pupunta ako dito, sabi niya nasa kayo? Manila. Kasama ba siya nun? No. Tapos, ano yung gusto kong malaman? Ano yung paliwanag sa'yo ng doktor? Okay naman. Kaya lang, nagka-aberya lang sa PSA. Kasi para din may alam yung pagka nawala ng isang kidney, ano yung pwedeng mangyari or ano yung pinaliwanag sa'yo ng doktor? Normal lang. Normal, parang normal kaya lang, hindi na ganun yung katulad dati na galawan mo. Kaya lang, may limit na yung pag-inom, pag sigarilyo, tatanggalin na. Pero mabubuhay ka, mapagtrabaho ka pa din daw ng normal. Kung ano ginagalawa ng normal, ganun, magagawa mo pa rin pag nag-donor ka. Okay. Ibig sabihin, pagka nawalan ng isang kidney, Makapagtrabaho pa. tapos, Makapagbuhat pa ng mabibigat. Ganun. yung pag-inom-inom na sinasabi mo, yun yung hindi tubig, alak. Oo. Iiwasan na yun. Walang ganun. Iiwasan na. Okay. 6 months nag-isip si Kuya Robert kung ibibigay niyo o hindi. Pero kinausap ko ng asawa ko na nag-chat sa humingi siya ng tulong. Hindi ako magdadalawang isip ng tulungan ka. Ibibigay ko ako sa iyo yung isa ko. Kasi hindi naman ako natatakot. Normal naman eh. Kesa sa iba mapunta, ipupukol ko na lang sa kanya. Ipupukol parang lang. Ibibigay. Ibibigay ko sa kanya. Kasi di ba ako natatakot eh. Mabubuhay ka naman kahit isa lang naman yung bottom mo. Wala naman dapat na ikatakot eh. Na-check ba kung healthy ba yung dalawang mo? Hindi pa. Kuya Sider. Hindi pa. Dili po sa Ildefonso, lahat po ng mga laboratory niya, pinagawa po sa amin. Healthy naman lahat daw, healthy naman yung mga laboratories niya. Okay naman. Pero po dun sa NKT, hindi pa po kami nakakapagsimula. Dahil nga po sa PSA, dapat dire-diretso na po kami. Hindi po namin maipasa. Pero dahil nga po na yung PSA niya ay nagka-problema sa middle initial. Ayun po ang continuation nung sa Hope. Kaya po ngayon, inaasikaso ko po sa mother ko na huwag na ako magpaumat-umat kasi magmamahal na araw kasi nakatulad na naman. Lumalakad ka po yung araw na walang nangyayari. Wala naman din po ako na yun po talagang proseso. Napakadami. Yun nga lang po sinasabi ko na ayusin muna. Bago kami punta ulit saan para matapos. Baka ikaw nga magkwento sa amin, Kuya Robert. Ano ba nangyari nung nagpunta kayong hospital? Pakatulad po na sinabi niya na kinwestiyon po yung middle immunization ko po na Yun lang. Kaya hindi natuloy lahat ng mga cross-examination. Cross-matching. Cross-examination. Bago cross-matching tapos po mga laboratory dire-diretso hanggat sa mag-clear. And then sa huli po yung cross-matching talaga. Yung po yung huli.
Kuya Robert, ano yung gusto mong sabihin sa mga makakapanood ng kwento ng buhay ng kapatid mo? Huwag kayong matakot na ibigay sa kapatid niyo yung na katulad ko na magdodonate. Huwag kayong matakot dahil kung mahal niyo yung kapatid niyo, handa yung tulungan kahit anuman kahit saan paraan na kahit doon lang sa maliit na o malaki, maibigay mo yung tulong na dapat na nagawa mo na. Hindi hindi din biro kasi yung ganyan. Opo. Sobrang napakahirap po talaga. Oo. So siguro na ka na, yung araw-araw nakikita mo yung kapatid, nahihirapan Doon ko naisipan na lalo na nag-iiba kulay niya minsan. Napansin mo ba ngayon? Medyo kanina nga maliwanag, sabi ko medyo madilaw na yung niya, yung kanyang kulay. Sa vlog baka may gusto kang sabihin sa kanya. Alam ko lahat na ng pasasalamat sinabi mo na sa kanya. Kapatid, sana huwag mong mag-asawa na. Pag-isip mo lang ang tulong, Tiyagain mo lang yung paglalakad dati. Yan talaga makahirap yung paglalakad ng proseso ng mga papeles. Gusto ko talagang salamat sa iyo. Maraming salamat sa iyo. Ikaw yung nagkusang bigay yung sakit mo. Huwag ka lang mag-asawa sa mga lakad natin. Gagawin ko lahat ng paraan para magiging proseso tayo sa pagmamatching natin. Hindi ganun biro ang gastos pero alam ni Lord na maraming tutulong sa atin. Huwag kang magsasawa. Maraming salamat sa iyo. Nung may nagbigay ng regalo sa akin, pupunta sana ako dito, Kuya Robert. Sinabi ko, ko kay Kuya, na gusto ko i-share sa kanya. Kaso nasa kayo nun? Nasa Manila. Yun, ngayon lang kami napunta dahil na busy din. Okay, gusto kong malaman, Kuya Sider, ano yung mga susunod na hakbang nyo o step nyo na sa mo? Bali po yung ginagawa namin proseso sa BSA and then yung blood count para maisumite na po namin mga papel doon. Tapos dire-diretso para matuloy na rin po yung workup namin. Sa pag-i-interview ng bagong doktora namin. May tanong lang pala ako, may dadagdag ako kay Robert. Baka pagdating nung yung last day na, yung kukunin na yung mo, bubuksan yung mo, baka magdalawang isip ka. Hindi po ako magdadalawang isip, lalo-lalo na ako sa kapatid ko. Sigurado ka doon? Sigurado. Baka hindi ka namin makita pagka... Hindi po. Talagang buo na ho kasi yung desisyon ko nung Buong-buo yung desisyon mo. Bakit? Dahil sa kapatid ko, kung sa kadahilanan na gusto ko siyang bumalik. Okay. Sana all ng kapatid no? Thank you, Kuya Robert, sa... iniisip mo ba, kasi di ba hindi ka pa pala nakausap ng doktor nung nalaman mong ka? Ano ba naisip mo doon? Kasi may napanood akong ganyan. Diyan na yung takot kasi hindi pa ako nakakausap ng doktor. Nandiyan yung takot, baka ako... Bukas makaluwa, pwede ka mamatay, di ba? Oo. Nung pinaliwanag sa'yo ng doktor... lifetime pa naman. Basta na sa akin yun. Sa lahat po ng grupo po ng Tekram Vlog International, sa pangunguna po ni Tita Marigold, yung pong binigay niyo po regalo sa akin yung 100,000. So, yun ka Tekram. Pero madaming madaming gastusin pa to. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ito yung sa Tekram Vlog International, Kuya. Maraming salamat po sa inyo mga kapatid ko. Maraming salamat. Welcome, Kuya. Pagmamahal naman ng ating Diyos yan. Salamat. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yung 10,000 naman, yung 5,000 karagdagan sa ibibigay ko.
Tapos yung 5,000 kay Tita Alicia and Tito David Molems. Maraming pong salamat Tita Alicia at David. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Tatay ka naman. Ito po ano ko po talaga dun sa Manila. Para po para sa mga panggastos na mga pangailangan. Yeah. May mga darating pa. Huwag kang mag-alala, kuya. Basta ang gusto kong gawin mo, maniwala at manalig ka lang kay God sa ating Diyos. No? Para nagkakaroon ka ng sapat na payapang pag-iisip, lakas ng loob. Sa Kanya lang naman talaga makukuha yun. Nandiyan naman si Kuya Robert na. Tumulong sa kanya. Sabi ko nga sa kanya, wag na kapos siyang matakot eh. Mahal, pinalalakas yung loob niya. Sabi ko, nandito naman ako kasi. Huwag ka ako mag-alala. Dudunod ko ako sa okay. Kuya Robert, thank you Yung ginawa mo na yan, ano yan? Anong tawag doon? Blessing, pambihirang ano yan. Isang hero. Parang isang... Hero ka. Ikaw yung hero ng kapatid mo. Nakaka-proud si nanay at tatay. Meron silang mga anak na ganitong ano. So, yan. Abangan natin yung journey ng ni Kuya Sidor natin. Basta, Kuya, maniwala at manalig ka sa ating Diyos. Through the years, you never let me down. You turn my life all around. And sweet the days I found, and I found with you. And through the years, I've never been a friend. We always work things out. Our blood would last a bond by loving you through the years. Nagkanita, vibrato ba ang tawag doon? Parang nagkagano, ano? Hirap na pong kumanta din po ngayon dahil po... Next daw si Kuya Robert. Hindi po ako sanay kumante. Bahay kubo lang? Hindi pa talaga. Okay, sige, okay na. Tay, baka may gusto ko yung sabihin. Nay, dito po, para magpaalam na ho tayo. Papasalamat po ako sa mga nag-sponsor kay Kuya Tekram. Maraming po salamat sa inyo. Huwag kayong magsasawa sa pagtulong sa amin. Welcome po. Pagmamahal po ng ating Diyos yan. Nay, dito. Si nanay din daw, may sasabihin. Sa lahat po ng tumulong sa anak kong dinadialysis, maraming salamat po. Sana po, wag po kayong magsawang tumulong sa amin. Yeah. Maraming salamat po. Kundi kay Kuya Tekram, wala po. Wala po kaming financial na magagamit. Maraming salamat po. Pagmamahal po ng ating Diyos yan. Opo. Okay. So yun, Katekram, maraming salamat po ulit sa Tekram Vlog International, sa pangunguna po ni Tita Marigold, kay Ate Jen, kay Kuya John, kay Tita Alicia and Tito David Molems. Maraming salamat po. Sa lahat po ng mga Katekram, inuulit ko sa inyo, inuulit ko sa inyo kung ano man po yung mga naaabot ko, pasama po kayo doon. Kasi yung pagmamahal at suporta nyo sa channel po natin na naibabalik po natin yun sa mga kababayan po natin. Kaya yun, thank you po, bahala na po ang ating Diyos sa inyo. God bless. We love you po with the love of God.